Sabi ni Taba sa ika-9 na prinsesa, dahil magkakilalang araw sila, hayaan niyang araw bigyan niya siya ng kaunting payo. Ang ika-18 demigod ay hindi na katulad ng dati, kaya't mag-ingat nga raw ito sa kanyang mga salita at kilos. Nagalit naman na nagsaad ang ika-9 na prinsesa kay Taba, na hindi niya ng araw ito nakikita ng ilang araw, at ang dami niya nang sinabi na walang kwenta, at sabihin niya ng araw kung nasaan ang ika-8 demigod. Wala naman nagawa rito si Taba kundi ang sumang-ayon, kaya sinabihan niya ang ika-9 na prinsesa na sumunod nga raw ito sa kanya, dahil dadalhin niya nga raw ito sa kanyang master. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, habang tuloy pa rin ito sa pag-angat niya sa martial realm. Wika ni Chinshu sa kanyang isip, ang pinakamahalagang palatandaan ng paglusot sa larangan ng martial arts ay ang kakayahang lumipad gamit lamang ang katawan. Ang prinsipyo ay higit pang kontrol ng espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng katawan. At ang pangunahing kalidad ng larangan ng martial arts ay nakasalalay sa pagharap sa lighting tribulation ng kalangitan. Kasabay nun, nagkaroon naman rito ng reaksyon ang kalangitan na katunayan na haangat na ang ating bida sa susunod ng antas ng martial realm, at sa hindi inaasaang pagkakataon, bumaksak na sa kanya ang red lightning tribulation ng kalangitan, at wika din ng ating bida habang nakangiti na ang dami niyang araw na aabsorb na aura mula sa kanyang enlightenment aura. Sa kabilang banda, nakarating na ang ika-9 na prinsesa at si Taba sa lokasyon ng ating bida, kaya napatanong naman rito ang ika-9 na prinsesa na kung saan nga raw galing ang lightning tribulation na iyon. Sinabi ni Taba na mukhang may isang tao na sumusubok na makalusot sa antas ng martial realm. At nanggaling ito mula sa direksyon ng ika-18 demigod. At napatanong naman ito kung ang ika-8 demigod ba ang umaangat sa antas ng martial realm. At imposible nga raw iyon, dahil ang ika-18 demigod ay kakarating lang sa ika-4 na antas ng body realm ilang araw na ang nakalipas, paano nangyari na ang kanyang pagsasanay ay umunlad ng napakabilis. Wika naman rito ng ika-9 na prinsesa, habang nagulat ito sa sinabi ni Taba na may umaangat nga raw sa antas ng martial realm. Dahil ang mga ulap ay nabuo mula sa langit, at mas nakakabighani pa, ang aura ng kaliwanagan ay mukhang isang napakalaking haligi. Kapag ang isang ordinaryong tao ay nakalusot sa larangan ng martial realm, ang pagkakaroon ng entry-level na aura na kasing kapal ng isang kalyo ay talagang kahanga-hanga na. At wika din ito habang nagmamadali, kahit na isang henyo tulad niya, mayroon lamang siyang maliit na chi column na kasing kapal ng braso. Hindi niya pa narinig ang kadakilaan ng taong ito na nakalusot sa larangan ng martial realm. Ito ay talagang kamangha-mangha at kahanga-hanga, at nababahala nga raw siya na ang taong ito ay ang pinakamagaling na henyo ng Yuhuasek. Kasabay nun, nagpaalam naman ito kay Taba na mauuna na nga raw siya dahil pupuntahan niya muna ang expert na nag-breakthrough sa martial realm, kaya mamaya niya na nga raw pupuntahan ang ika-11 demigod. Sumama naman rito si Taba dahil ang pupuntahang lokasyon ng ika-9 na prinsesa, ay ang lokasyon din ng kanyang master. Pumunta naman sila sa puno para makita nila ang expert na iyon, at sabi ng ika-9 na prinsesa sa expert na talagang nag-breakthrough nga raw ito sa antas ng martial realm. Pinunasan naman ni Taba ang kanyang mata, dahil bang araw na mamalik mata lamang ito sa kanyang nakikita. Ngunit nagpagtanto na din ni Taba na ito na talaga ang ika-18 demigod. Talagang nakakagawa siya ng malaking hakbang, hindi na ito magtatagal, at uunlad na ito sa martial realm. Makalipas ang ilang sandali, umangat na ang ating bida sa unang antas ng martial realm. Natuwa din ito dahil lumakas na naman nga raw siya, kaya susubukan niya nga raw ang kanyang lakas sa pag-atake nito sa malaking bato. Sa ginawang pag-atake ng ating bida walang kahirap-hirap niya namang winasak ang malaking bato. At wika din niya sa kanyang isip, pagkatapos makalagpas sa antas ng martial realm, ang katawan ay maaaring mag-imbita ng mas maraming espiritu ng heaven and earth, na nagpapalakas ng mga kasanayan. Ibig sabihin nito, tataas din ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya sa katawan. Bukod dito, mayroon akong permanenteng ehersisyo sa dantian, kaya hindi niya na kailangang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng kanyang lakas, dahil may system na siyang makapangyarihan. Sa mga nasaksihan ng ika-9 na prinsesa sa ginawang pag-atake ni Chinshu sa malaking bato, napapasabi na lamang ito na anong makapangyarihang puwersang ginamit nito para mawasak lang ganon kadali ang bato. Na parang wala na itong katapusan, at gaano karaming kapangyarihang spiritual ang mayroon siya sa kanyang katawan. Kasabay nun,
Pumunta na ang ika-9 na prinsesa at si Taba sa lokasyon ng ating bida. Napansin naman ito ni Chinshu, kaya dali-dali niyang tinanong kay Taba kung sino nga raw ang kasama nito. Nagpakilala naman ang ika-9 na prinsesa kay Chinshu, na siya nga raw si Xiao Mengyu ay ang ika-9 na prinsesa ng Moon Dynasty, at wika din niya sa ating bida na kaka-breakthrough niya lang sa larangan ng martial realm at nakapagpatatag ka ng napakabuting pundasyon sa martial arts. Ito ay isang bagay na nakita niya lang minsan sa kanyang buhay, kaya't dumaan siya upang tingnan ito. Seryoso naman na nagtanong ang ating bida sa ika-9 na prinsesa kung nandito ba siya para kunin ang kanyang kapatid na ika-7 prinsipe. Sumang-ayon naman rito si Xiao Mengyu na oo, at hindi niya nga raw inasahan na alam ng expert ito, pero nandito din siya para turuan ng leksyon ang ika-18 demigod. Nagtanong si Chinshu kay Xiao Mengyu na kung papaano niya nga raw tuturuan ng leksyon ang ika-18 demigod. Pagalit naman na nagsaad si Xiao Mengyu, na ang bastardong si Chinshu, bilang isang simpleng tao, ang buhay niya ay kasing walang halaga ng damo, at pinahirapan siya ng husto kaya't umiyak siya sa kanyang ina, kaya't hindi na siya magtatangkang magkamali ulit. Sinabihan naman siya ni Taba na mag-ingat nga raw ang ika-9 na prinsesa sa kanyang banibitawan niyang salita. Mas lalo pang nagalit si Xiao Mengyu sa sinabi ni Taba, kaya sarkastiko niyang sinabi kay Taba na kung anong klaseng droga ang ibinigay ni Chinshu, at papaano nga raw siya natatakot sa kanya. At ikaw si Taba ay siya pa rin ay isang mangangalakal ng banal na imperyo at ng sinaunang kaharian. Nagtanong ang ating bida kay Xiao Mengyu na papaano nga raw siya nagkakaroon ng tiwala sa kanyang sarili. Kahit na ikaw ay isang prinsesa, si Chinshu ay Diyos ng Yuhua sect, hindi ka kasing galing niya. Sinabi ni Xiao Mengyu na wag nga raw magbiro ang ating bida, dahil sa pagkakaalam niya, wala pang sino man mula sa Yuhua sect ang seryosong tinanggap siya. Isang biyaya para sa kanya na matanggap ang aral ng isang expert kagaya niya. Sarkastiko na nagtanong si Chinshu kay Xiao Mengyu na kung kilala bang araw siya nito. Sinagot naman ito ni Xiao Mengzui, na ang ginoong ito ay kapansin-pansin, elegante, at napakahusay. Nakatayo lang dito, naglalabas siya ng isang kaakit-akit na aura. Sa tingin niya isa ka ring anak ng Diyos mula sa Yuhua sect, at gusto niya nga raw malaman kung sino siya doon. Sinagot naman ito ng ating bida na siya nga raw ang ika-8 demigod na tinutukoy nito. Ngunit hindi pa ito napagtanto ni Xiao Mengyu kaya tuloy pa rin ito sa pagpupuri niya sa ating bida, at wika din niya na siya nga raw ay isang gwapong lalaki tulad ng gumagawa ng manhwa na ito. Ngunit bigla na lamang itong nagulat sa kanyang pinagsasabi dahil nalaman na niya na ang ika-11 demigod ang kanyang kausap niya ngayon, kaya laking taka na lamang nito dahil bakit malakas ito. Lumapit naman ang ating bida kay Xiao Mengyu, at tinanong niya din ito na kung nasorpresa ito sa kanyang nalaman na siya ang ika-11 demigod. Nagalit naman rito si Xiao Mengyu, at kasabay nun dumistansya naman ito sa ating bida. Wika din niya na kung papaano nga raw ito naging posible. Sinabihan naman ni Taba ang ika-9 na prinsesa, ito ang kautusan ng emperador, at maaari niya lamang sabihin na nagdulot siya ng maraming gulo sa pagkakataong ito. Kaya pakiusap nga raw huminahon na ito. Wika ni Chinshu kay Xiao Mengyu. Tinawag niya nga raw siyang talunan ng paulit-ulit sa harap niya, at sa tingin niya ba siya ay isang walang kwentang basura na walang halaga. Kasabay nun, tinaas naman ng ating bida ang kanyang kamay para parusaan ito sa pag-provoke niya sa kanya, kaya sa isang pitik lamang ng kamay ni Chinshu nagkaroon naman rito ng lightning bolt patungo sa lokasyon ni Xiao Mengyu. Naiwasan naman ito ni Xiao Mengyu, ngunit nangamba ito dahil masyadong araw malakas ang atake ng ating bida, kaya napagdesisyonan na niya na gamitin na ang kanyang Ice Divine Body, at wika din nito, bagaman napakabihasa niya, at siya nga raw si Xiao Mengyu, ay hindi nagpapahuli, halos magkapareho sila ng edad, pero pumasok siya sa larangan ng martial realm ng mas maaga kaysa sa kanya, kaya wala nga raw magiging laban ang ating bida sa kanya. Kaya sa ganon pinakita na niya ang kanyang pinagmamalaking Ice Divine Body sa ating bida. Ngunit nginisihan naman ito ni Chinshu, dahil wala nga raw itong karapatan ang kanyang Ice Divine Body na labanan ang kanyang Sun Divine Nika Body. At kasabay nun, inactivate na ng ating bida ang kanyang Sun Divine Nika Body. Nasilaw naman si Xiao Mengyu dahil sa liwanag na nilalabas ng Sun Divine Nika Body ng ating bida, at nagtataka din ito dahil bakit nga raw napakainit nga raw ng aura nito, kaya sa paglingon niya sa kanyang Ice Divine Body ay natutunaw na ito sa init ng Sun Divine Body ng ating bida.
Kasabay nun, nagsalita naman si Chinchu, habang naghahanda na ito sa kanyang Thunderbolt Palm, natikman nga raw ng ika-9 na prinsesa ang kanyang hagupit. Sa hindi inaasaang pangyayari, buong-buo naman sinalo ng ika-9 na prinsesa ang Thunderclap ni Chinchu, at napasigaw din ito sa sakit ng kanyang nararamdaman, at kasabay nun, napasok din ito ng dugo dahil sa natanggap niyang pinsala sa ating bida, kaya bumubulusok naman na bumaksak si Xiao Mengyu sa lupa. Pagkatapos nitong bumaksak, wika niya na ang divine body nga raw ng ating bida ay na-awaken na, at nagtataka din siya na kung bakit napaka-useless nga raw ng kanyang Ice Divine Body sa Divine Body ni Chinchu. Napasok din ulit ito ng dugo habang sinasabi niya na kailangan niya na nga raw munang tumakas ngayon, kaya mabilis naman itong lumipad palayo sa ating bida. Sabi ni Taba na ang ika-9 na prinsesa ng Moon Dynasty ay napakawalang respeto sa kanya, at nagtanong din ito sa kanyang master na kung ano nga raw ang gagawin nila sa ika-9 na prinsesa. Sinagot naman ito ni Chinchu na hayaan muna nga raw nila ito, dahil babalik naman ito ulit para iligtas ang kanyang kapatid na ika-8 prinsipe. Malilipat ang eksena kay Xiao Mengyu, habang tuloy pa rin ito sa pagtakas, at sabi din niya sa kanyang isip, maaari niya lamang hilingin ang isang Ice Spirit Pill mula sa ika-3 demigod. Kung matagumpay siya makuha ang pill na ito, ang kanyang katawan ay magiging Yin Body. At pagdating noon, ang ika-18 demigod ay tiyak na hindi magiging kapantay niya. Tiyak na magagawa niya nang iligtas ang kanyang kapatid na ika-7 prinsipe ng matagumpay. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakapunta na siya sa Moon Island ng ika-3 demigod, at sabi din niya na ito ang lumulutang na isla ng Yuhua Sect, at puno nga raw rito ng espiritual na enerhiya. Ito ay talagang isang sagradong lugar para sa pagsasanay, at ang lugar nga raw na ito ay masyadong popular. At masaya niya ding sinabi sa madaling salita, ang ika-3 demigod, ang mga pambihirang nilalang na iyon, ay maaaring turuan ng mga ninuno ng Yuhua Sect at payagan mag-aral sa Floating Island. At pag-alit din itong nagsaad ang ika-11 demigod ay napaka-bastardo, hindi siya katulad ng ika-3 demigod. Kasabay nun, nagtanong naman rito ang isang bantay na kung sino nga raw ang babae na ito. Nagpakilala naman rito si Xiao Mengyu na siya nga raw si Prinsesa Xiao Mengyu, ang ika-9 na prinsesa ng dinastiyang Buwan, isang matagal nang kakilala ng 3 anak ng Diyos ng Langit, at pakiusap nga raw pakisabi nga raw ito sa ika-3 demigod. Sumang-ayon naman rito ang bantay kaya maghintay muna nga raw ang ika-9 na prinsesa. Sabi ng ika-9 na prinsesa sa kanyang isip, habang nagpapantasya ito, na ang ika-3 demigod, na may sagradong katawan ng Divine Moon Body, at nag-aaral sa lumulutang na isla, ay tiyak na hindi lamang mula sa isang simpleng tao. Siya, si Xiao Mengyu, ay natatangi sa lahat ng mga diyosa ng imperyo. Sa tulong ng ika-3 demigod, dudurugin niya nga raw ang ating bida, at hindi nga raw pa rin karapat-dapat pag-usapan si Chinchu na ito, dahil ito ay malaking bastardong hangal. Kasunod nun, tinawagan naman siya ng bantay, kaya dali-dali naman lumingon rito si Xiao Mengyu. Sabi ng bantay na humihingi nga raw ito ng tawad dahil ang ika-3 demigod ay hindi nagpapapasok ng bisita ngayon. Nagulat naman rito si Xiao Mengyu dahil kailangan niya nga raw makuha ang pill sa ika-3 demigod ngayon. Kaya sinabihan niya ang bantay na baka nagkakamali nga raw ito, dahil ang ika-3 demigod ay ang kaibigan niya, at imposible nga raw na hindi niya ito aasikasuhin. Ngunit sinabihan naman siya ulit ng bantay na ang nagsabi nga raw na iyon ang kanyang ika-3 demigod kaya makinig nga raw ang ika-9 na prinsesa sa kanya. Sinabi din ni Xiao Mengyu na sabihin niya nga ulit sa ika-3 demigod na nandito siya, at baka nagkamali lang ito ng pagkarinig, dahil ang ika-3 demigod at siya ay hindi sila kailanman hindi nagkita. Hindi na ito pinansin ng bantay dahil nagsasalita na lamang ito ng nonsense. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang itong sumigaw para tawagin ang ika-3 demigod. Nangamba naman rito ang bantay na kung napapano na nga raw ang baliw na babae na ito. Ngunit nakisali na rito ang ika-3 demigod na papasukin niya ng araw ang ika-9 na prinsesa sa loob. Sumang-ayon naman ang bantay, kaya sinabihan niya ang ika-9 na prinsesa na pumasok ng araw ito. Wika ni Xiao Mengyu na may pagmamayabang sa kanyang sarili, sa kanyang talento at katayuan, paano kaya tatanggihan ng ika-3 demigod ang makipagkita sa kanya? Dahil ito siguro sa hadlang ng masamang alipin na ito. Kasunod nun,
Nakapasok na ito sa bahay ng ikatlong demigod, kaya bumabati ito na may paggalang sa ikatlong demigod. Sabi ng ikatlong demigod kay Xiao Mengyu, na ang ikasyam na prinsesa ay hindi na kailangang maging magalang, dahil hindi pang araw niya alam kung bakit siya nandito. Seryoso naman na nagsaad si Xiao Mengyu sa ikatlong demigod, sa totoo lang, pumunta siya dito para harapin ang ika-18 demigod, at medyo nahihirapan nga raw siya, at pumunta nga raw siya rito para humingi sana ng tulong sa ikatlong demigod. Sagot ng ikatlong demigod na kung ibig ba nitong sabihin na gusto niya siya ang mag-asikaso sa ika-18 demigod. Paliwanag naman ni Xiao Mengyu, na kung ang ikatlong demigod ay may moon spirit body, magiging maganda kung matutulungan niya siya mapigilan ang katawan ng ika-18 demigod. At dagdag din niya, bagaman nagising na ng ika-18 demigod ang kanyang espesyal na katawan, wala pa rin siyang silbi sa ikatlong demigod dahil sa kanyang moon spirit body. At kapag kumilos na ang ikatlong demigod, ang ika-18 demigod ay mapipilitang lumuhad at humingi ng awa sa'yo. Sa mga narinig ng hangal sa mga pinagsasabi ni Xiao Mengyu, bigla na lamang itong nagalit, dahil mukhang pinagtatawanan nga raw siya ni Xiao Mengyu. Nagtaka naman rito si Xiao Mengyu na kung napano nga raw ang ikatlong demigod. Kaya nagpaliwanag din ito, na ang ibig niyang sabihin, kumpara sa kanyang katawan, ang katawan ng ika-18 demigod ay talagang mahina. Pasigaw naman na nagsaad ang ikatlong demigod na tumigil na nga raw kakasatsat ang ikasyam na prinsesa, dahil ang paglitaw ni Qin Shu ay ang Sun Divine Nika Body, na partikular na dinisenyo upang labanan ang kanyang Lunar Spirit Body, at nagtanong din ito na kung talaga bang hindi niya alam ito, o nagkukunwari lang siya na hindi niya alam ito. Sa mga nalaman ng ikasyam na prinsesa, pinagpawisan naman ito, dahil hindi niya nga raw inasahan na may maalamat itong divine body. At humingi ito ng tawad sa ikatlong demigod na nagkamali nga raw siya sa kanyang sinabi. Hindi na ito pinansin ng ikatlong demigod, at sinabi niya kay Xiao Mengyu na hayaan na nga raw nila iyon, at umalis na nga raw siya. Humingi naman ng hiling rito si Xiao Mengyu sa ikatlong demigod kung pwede nga raw bigyan siya nito ng ice spirit pills. Ngunit ang sinabi lamang ng ikatlong demigod sa kanya, na alam niya ba kung gaano ito kahalaga, pangalawa lamang sa elixir ng immortalidad, at hindi lamang ito basta-basta binibigay kahit na kanino. Sabi ni Xiao Mengyu, alam niya nga raw kung gaano kahalaga ang elixir na iyon. Ikaw lamang, ang ikatlong anak ng mga Diyos, ang karapat-dapat na mag-ani sa floating island at magkaroon ng mahalagang elixir na iyon. Sa mga narinig ng ikatlong demigod, nagalit naman ito, dahil iniinsulto nga raw siya ni Xiao Mengyu. At sabi din niya bagaman ang mga anak ng Diyos ay nagtatanim sa lumulutang na isla, mayroon lamang silang karapatang magtanim doon. Tanging kapag kontrolado nila ang isla sila ay kwalipikado na magkaroon ng lahat ng mga materyales mula sa langit, kayamanan mula sa lupa, at mahahalagang bagay sa isla. Ang ika-18 demigod, na si Qin Shu, ay hindi lamang ang Panginoon ng floating island kundi ganap ding kumokontrol sa floating island, na nangangahulugang ang lahat sa isla ay nasa ilalim ng kontrol ni Qin Shu. At wika din niya habang nanggalaitin ito sa galit dahil pinamumukang araw ni Xiao Mengyu sa kanya na siya isang walang silbi. Nagdahilan naman rito si Xiao Mengyu sa ikatlong demigod na mali nga raw ang iniisip niya sa kanya. Ngunit sinigawan naman siya ng ikatlong demigod na wala nga raw itong respeto sa kanya, at kasabay nun, nagpalabas naman ito ng chi sa kanyang katawan para parusaan si Xiao Mengyu sa kanyang kahangalan. Magpapaliwanag pa sana si Xiao Mengyu, nang bigla na lamang siyang inatake ng ikatlong demigod na lumayas na nga ito sa kanyang teritoryo. Ginamit ni Xiao Mengyu ang kanyang mga kamay para hindi ito tamaan ng direkta sa kanyang katawan, kasabay nun, tumalsik naman ito sa malayo, kaya sa ganon lumabas na ito sa lungsod ng ikatlong demigod. At sabi din niya na kung ano na nga raw ang kanyang gagawin, dahil hindi niya na nga naligtas ang kanyang kapatid, na-provoke niya pa ang ikatlong demigod. At sabi din niya na kasalanan nga raw ito lahat ni Qin Shu. Kaya wala na itong magagawa kundi ang puntahan ang ating bida, para kausapin ito tungkol sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta ang eksena sa Yang Floating Island. Habang kalaro ni Qin Shu si Bai Zuo ng larong chess. Nagtanong si Qin Shu kay Bai Zuo kung saan nga raw ito natutong naglaro ng chess. Sinagot naman ni Bai Zuo na hindi siya tulad ng ibang mga demonyo, bukod sa araw-araw na pagsasanay,
Pinilit niyang matuto ng iba't ibang kasanayan tulad ng piano, chess, calligraphy, at pagpipinta mula sa murang edad. Kaya sa pamamagitan ng isang galaw na checkmate na agad ang ating bida. Kaya sinangil na niya si Qin Shu sa bayad nito sa kanilang pastaan. Kasabay nun, hinagis naman ng ating bida ang isang immortality pills kay Bai Zuo Zuo. Nang biglang dumating rito si Taba, at wika niya ang ika-9 na prinsesang araw ay gustong makita ang ating bida.